Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pagkatapos po nating purihin at pasalamatan si Allah subhanahu wa ta'ala, nawa ang pagpapala at kapayapaan ay mapasa kanyang huling sugo at propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah mga kapatid sa pananampalatayang Islam at sa lahat ng ating mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat at samahan ninyo muli kami sa aming programang Talakayan, at ito po ay ika-10 episode na. Ngayon inshallah ang ating tatalakayin ay walang iba kundi ang ano ang Quran. Ano ang Quran? Bilang mga Muslim, mananampalataya sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ipinaliwanag sa atin ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga pangunahing paniniwala natin o ang mga haligi ng ating paniniwala. So kaya naman, ayon sa isa sa mga mahabang hadith na binanggit ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang 6 na paniniwala ng Muslim, kabilang na dito ay ang paniniwala sa mga revelasyon, paniniwala sa mga aklat na ipinahayag o ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga sugo at propeta. So tayo bilang mga Muslim, tayo ay naniniwala sa lahat ng mga unang kapahayagan o unang mga banal na aklat na ipinahayag ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga naunang sugo at propeta, tulad ng nabanggit o binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na kapahayagan, na kung saan binanggit niya rito ang 5 mga kapahayagan, tulad ng Az-Zabur, Salmo ni David, Taurah, ang ipinahayag kay Propeta Moises, ang Injil, ano yung Taurah? Ang Taurah, ito yung lumang tipan, mga batas, lumang tipan na ayon sa paniniwala ng mga Kristiyano, na ipinahayag o ibinaba kay Propeta Moises, at ang Injil o Ebanghelyo ni Jesus na ibinaba kay Propeta Jesus, at ang kalatas or suhuf na ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Abraham, at ang huli ay ang Quran. So, ito yung mga aklat na binanggit mismo sa banal na Quran. At ang lahat ng mga naunang aklat na ito ay gabay para sa mga tao sa kapanahonan na kung saan ipinahayag o ibinaba rito ang mga aklat na ito sa mga propeta at sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman, dumating ang Quran o ipinahayag ang Quran ay magpatotoo sa mga naunang kapahayagan. So ang kagaya ng Ebanghelyo ni Jesus o kaya ang Taurah ni Moises, so ito ay isang pamantayan o isang gabay para sa mga tao sa kapanahonan ni Propeta Moises at gayon din sa kapanahonan ni Propeta Jesus. At alhamdulillah, dumating ang Quran upang patunayan, upang magpatotoo sa mga naunang
kapahayagan. Tulad nga ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi nazzala alayka al-kitab musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurati wal injil. So sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na siya ang nagbaba o nagpadala sa iyo, o Muhammad, ng kitab. Ang tinutukoy dito, walang iba kundi ang Quran. Min qablu hudal huwa alladhi nazzala alayka al-kitaba bil haqq, na kung saan ito ay katotohanan, musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurati wal injil, na kung saan ang aklat na ito, ang Quran, ay nagpatotoo o nagpapatunay sa mga nauna aklat kagaya ng Taurah at ang Injil. Wa anzala al-furqan, at ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala ang furqan, ang pamantayan ng mali at tama at mali, na walang iba kundi ang Quran. Wa nazzala al-furqana min qabli hudal linnas wa anzala al-furqana walladhina kadzabu o kafaru bi ayatina walladhina kafaru bi ayatina lahum adhabun syadid. So ang sino mang tumalikod sa mga tanda ni Allah subhanahu wa ta'ala, at ang pinakadakilang tanda ni Allah subhanahu wa ta'ala ay walang iba kundi ang Quran, ay mapasa kanila ang matinding parusa mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ito yung talata mula sa banal na Quran na nagpapatunay, nagpapatotoo na ang Quran na huling aklat na ipinahayag ni Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpapatunay at nagpapatotoo sa mga naunang aklat kagaya ng Taurah at saka Injil, na kung saan ito ay ginawa ring gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa mga tao sa kapanahonan ni Propeta Moises at sa kapanahonan ni Propeta Jesus, bago pa man nila itong binago o pinalitan. So, at marami ding mga talata mula sa Quran na nagpapatunay na ang Taurah o ang Injil at ang Injil ay binago ito ng mga naunang tao mula sa mga Hudyo at mga Kristiyano. So ngayon, inshallah, pag-aralan natin, alamin natin ano ang Quran. Ano ang Quran? Ito ba ay para lamang sa ating mga Muslim, para lamang sa mga Arabo, o ito ay ipinahayag bilang gabay para sa sangkatauhan? So, sisimulan natin kay Ustad Ali. Makasama natin muli ang ating dalawang butihing Ustad, Ustad Ali Javier at saka Sheikh Ali Yaqub, at inyong kapatid na si Brother Saddam. Alhamdulillah, tanggapin nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating pagsisikap sa pagbabahagi ng kaalaman. So kaya ibibigay natin una kay Ustad Ali. Ustad Ali, ano ba ang Quran? Alhamdulillahi hamdan hamda wa syukru lahu syukran syukra. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu wa sallam wa baraka sayyidina Muhammad. Assalamualaikum mga kapatid, at magandang oras sa ating lahat, lalong-lalo na yung mga kababayan natin na nakikinig, mga hindi pa Muslim. Malamang sa mga kababayan natin na hindi pa sapat ang kaalaman hinggil sa Quran, pakinggan ninyo po ang mga mensahe kung saan every Huwebes po ng gabi ng Riyadh time, kung saan mapapakinggan ninyo dito sa aming programa. Ang mga nakaraan ay tinalakay po natin kung sino si Propeta Muhammad at mga iba pang mga topic. Ngayon po naman ay mapapakinggan natin kung ano po ang Quran. Ang Quran ay Al-Quran. Ito po ay Arabic term. Kung sa kanilang pagsasalin dito ay ito yung the recitation, o kaya
ang dinadalit. Ito yung ang binabasa. Okay? Ito po ay matatagpuan sa pag-aaral kung saan yung nabanggit ni Ustad na 6 Fundamentals of Islam. Ang mga 6 na pinaniniwalaan dito ay kunin natin dito yung paniniwala sa mga aklat o revelasyon na salita o pinagkaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga napiling mga sugo o propeta. At napakinggan po natin si Ustad sa kanyang mga binigkas kanina katulad ng Al-Injil at Taura, Zabur at saka yung Suhuf na ipinagkaloob sa mga sugo. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay natanggap din niya ang Quran. At ang Quran ito po ay Arabic sa lingwahe po ng Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan. Sa Surah Yusuf, sabi ng kataas-taasang Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Sa Surah Yusuf ayat 2, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'akilun. Katotohanan na aming ipinanaog ang Quran na ito ay sa lingwaheng Arabic upang kayo ay magmuni-muni o mag-isip hinggil dito. So ang Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay nakatanggap din siya at hindi lamang sa mga napiling sugo katulad ni Jesus, yung Al-Injil o sinabi nilang Gospel ni Jesus o kaya yung Torah, mga commandments o batas na pinagkaloob kay Moses, sumakanila ang kapayapaan sa kanilang kapanahon. Ganon din yung Zabur o Salmo ay ngayong proverbio kay Propeta David. Sinabi ng kataas-taasang Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah An-Nisa o Quran 4:163, Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhi wan nabiyina min ba'dihi, hanggang sa dulo ng bersikulong ito. Katotohanan ay kani Allah subhanahu wa ta'ala na aming ipinanaog sa iyo. Ano yung Quran? Na katulad din ng pagkakaloob namin kanino? Kay Noah at mga propeta pa pagkatapos ni Noah. At yung kung babasahin nyo ang An-Nisa 4 verse 163 ay pinangalanan ang mga sugo dyan, at sa mga ibang talata kung saan nabanggit ang Al-Injil at Taura, Zabur, Suhuf. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam at lalo na yaong mga hindi pa Muslim, ito naniniwalaan sa Christianity na mayroon pong 75% na sulat ni Pablo at o salita ng tao. Pero ang Quran, ito po ay pure o puro na salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Quran po mga kapatid ay naglalaman po siya ng 114 chapters. Ito po ay sinisimulan sa mga bungad nito na sa pangalan ni Allah ang mapagpala, ang mahabagin. Hindi po katulad sa Bible, kung titignan po natin ay hindi po siya mapananaligan na pure na salita ng Diyos kasi nga ay mayroon dyan canonical gospels, yung tinatawag na 4 na kanoniko. Instead na sinabi nilang ebanghelyo ni Jesus, pero hindi ebanghelyo na ng 4 na kanoniko. Kinukumpara ko lamang po nang sa ganon, magtimbang po kayo kung alin talaga ang dapat nating basihan. Ibinabato po ng ating mga kausap na ang Quran daw ay kinopya mula sa Biblia, pero malayo po sa katotohanan dahil sa panahon ng propeta 1400 years ago, wala pa naman Googles, wala pa namang mga impormasyon. Papaano alam ng isang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kasaysayan ng mga nasa Quran ngayon? Dahil ba humahawig sa mga mensahe katulad ni Abraham, Moses, David na nasa Biblia kaya sinabing kumopya? Sa isang banda, tignan niyo po, kung ang Quran ay kinopya sa Biblia, alangan naman na ang Quran ay perfecto ngayon, samantalang yung pinagkuha ng Biblia ay edited, salpukan ang kanyang nilalaman. Kaya malabo po yung ganoong angkin na sinasabi ng ating mga kababayan. Sa isang banda, ang Quran mayroon po siyang original na
anyo, Arabic po siya, at hindi po pwede na sinasabi nila na maraming Quran sapagkat ang Quran ay Arabic katulad ng nabasa natin sa Surah 2 Yusuf verse 2. Ito ay sa kanyang original na anyong Arabic. Samantalang ang Biblia na ikinukumpara ng mga Kristiyano kung saan walang originality. Sinasabi po nila na mayroong Greek o Hebrew pero hindi nila ma-provide. So ang Quran, hindi natin ito madadaya katulad ng mga nagsasabing ang Quran ay hindi totoo. Sapagkat makikita natin ang isang acid test kung saan ang isang kapahayagan sa mababasa doon sa Surah An-Nisa verse 82, sabi ng kataas-taasang Allah subhanahu wa ta'ala, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Ang kanyang kahulugan, hindi nyo ba ikinonsidera o pinagmuni-munihan o pinagnilay-nilayan ang Quran na ito? Na kung dito ay makakasumpong kayo ng salungatan sa kanyang nilalaman ay tiyak na hindi nagmula kay Allah. So malinaw ang verse na ito ayon sa ating mga pantas kung ang isang aklat ngayon na niprepresenta ng isang pananampalataya, kung kakasumpungan ito ng salungatan ay hindi nga nagmula sa Diyos. Katulad nga ng Biblia ngayon na sinasabi nilang salita ng Diyos, ngunit nagsasalungatan ng kanyang nilalaman. Ang ating makita dito, lahat ng nakabase sa Biblia o under Christianity ngayon ay nagtataliwasan sila. Hindi sila nagkaisa kung ano nilalaman ng Biblia. Kasi yung konsepto ng paniniwala nila, katulad na lamang sa paniniwala nila na iisa ang Diyos, ngunit hindi sila nagkaisa kasi tatlo sa isa, isa sa tatlo, yung Trinitarian o Unitarian ba? Sino ba ang dapat sambahin? Jehovah ba? Yahweh? O sino pa ba ang dapat nating paniwalaan sa kanila? Pero pinaabot sa atin ngayon ang Quran kung saan dito malinaw na tinatalakay o sinasabi mababasa sa Surah Taha o Quran 20 verse 14, sinabi ng kataas-taasan na siya ay si Allah, walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban si Allah, at itatag natin yung pagdarasal na madalas na pagpapasalamat natin o pag-aalala sa Kanya. So napakalinaw po ang Quran kung saan umabot sa atin 1400 years ago. Ito ay hindi na bago, hindi magbabago, mananatili siya sa Kanyang original na anyo at pinangalagaan ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mabasa rin sa Quran 15 verse 9 kung saan ipinangalagaan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagkamemorya ng ating mga kamusliman. Nagsalinlahi na ang mga Muslim. 1,400 years ago na memorya ito ng mga Muslim. At kahit mawala ang papel na yan, yung nakikita ninyong Quran na yan, ay maibabalik din. Bakit? Sapagkat na-memorya. Samantalang ang Biblia na sinasabi nilang salita ng Diyos, sino ang nakamemorya? Wala. Sapagkat hindi nga yan yung tinatawag na salita ng Diyos, sapagkat ang Biblia ay wala naman nasabi doon sa 6 fundamentals na natanggap ng mga propeta o sino mang propeta ang tumanggap ng tinatawag na Biblia. Wala po, sapagkat hindi nga yan salita ng Diyos. Kung mayroong sinasabi dyan na diwa, katulad ng mga propeta, gawain nila, nagdasal sila, nagpatira pa sila, hindi kumain ng baboy, may balbas sila, mga ganun ay diwa kung saan pinatutunayan nga ng Islam ito ay kabilang sa gawain ng mga propeta. At makikita natin sa mga Muslim na nakabase sa Quran ay ito'y kanilang ginagawa, sapagkat si Propeta Muhammad sa makanyang kapayapaan ay hindi iba ang nagsugo sa kanya sa mga nagsugo sa mga nangaunang propeta. Siguro sapat-sapat na yung aking nasabi sa maigsing mga sandali, at inshallah mga kapatid, sa mga pananampalatayang Islam, magpalalim po kayo ng pag-aaral upang ma-share natin sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan, lalo na sa pamamagitan ng inyong Facebook. At inshallah ganun din sa mga kababayan natin na hindi pa Muslim, pag-aralan ninyo ng mainam ang Islam, sulyapan ninyo. Kung nagsasaliksik kayo ay isama ninyo ang Islam. Manalangin tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nagabayan tayo sa matuwid na landas, yung landas ng mga propeta, at iparating niya sa atin din katulad ng mga marami nating kababayan na nagabayan sa matuwid na landas. Alhamdulillah, siguro na ibahagi ko ang mensahe na ito. At para naman sa ating ang mga ustad, inshallah,
ibabalik natin ang mikropono. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum at magandang gabi sa ating lahat. Magandang oras sa ating lahat. Okay. Jazakallah khairan, Ustad Ali. Masya Allah. Kaya nang nabanggit ni Ustad Ali kanina na ang Quran ito ay, literal na meaning ito ay babasahin. Yeah. O binabasa o babasahin. So, at ang Quran, so kaya naman, di ba, ang lahat ng mga Muslim sa buong mundo ay sila ay nagbabasa ng Quran. At alhamdulillah, sa Islam, ang Quran ito ay ginawa ring malaking ibada, malaking pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. So kaya naman marami tayong mga hadith, mga ayat na nababasa na tumutukoy hinggil sa kahigtan o kahalagahan ng pagbabasa ng banal na Quran. At ang Quran, ito ang wala na tayong matatagpuan na aklat na salita, Baitul Izzah. Mula sa Baitul Izzah na unti-unti niya ito ibinaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa loob ng 23 years. Subhanallah. Sa loob ng 23 years ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa Baitul Izzah, na kung saan ang Baitul Izzah ay nasa daigdig ng mga kalangitan, at papunta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na unti-unti itong ibinaba sa loob ng 23 years sa pamamagitan siyempre ng anghel na walang iba kundi si Anghel Jibril alaihi salam. Tulad nga ng sinabi ng kataas-taasang Allah, tanzilum min rabbil alamin. Ibinaba ang Quran mula sa Panginoon ng sanlibutan na si Allah subhanahu wa ta'ala. Tanzilum min rabbil alamin, nazala bihi ruhul amin. Na kung saan ang nagdala nito ay ang lang iba kundi si Anghel Jibril alaihi salam ala qalbika bilisanin arabiyyin mubin. So ibinaba sa iyong puso ang Quran litakuna minal munzirin, at upang ikaw ay mapabilang sa mga taong nagbibigay ng babala sa mga tao, at ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pinakamalinaw na Arabic lingwahe na walang iba kundi ang Quran na pinili ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng lingwahe ng Arabic lingwahe. So subhanallah, ito ay isang ang Quran, ito ay mu'jizatullahi khalida. Ang Quran, ito ang pinakadakilang himala o pinakadakilang tanda mula kay Allah subhanahu wa ta'ala na habang buhay. Sabihin natin, habang buhay. So kaya kung kayo ay maghahanap ng tunay na salita ng Diyos, ng tunay na gabay, ay dito lamang po sa Quran. Nandito lamang po sa Quran. So inshallah ngayon ay bibigyan natin kay Sheikh Ali Yaqub, ano ba ang masasabi mo rito sa Quran? Ito ba ang Quran? Ano ang Quran? At ito ba ay para lamang sa ating bilang mga Muslim? Ang Quran na ipinanaog o ibinabait lamang ba ito para sa atin? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bilang mga Muslim na mananampalataya sa kaisahan ng Allah Subhanahu wa ta'ala, nararapat lamang po na tayo magkaroon ng mga kaalaman na may kinalaman sa Quran, dahil ito ay wajib. Kabilang ito sa mga kaalamang obligadong malaman ng isang Muslim. Mga kapatid sa pananampalataya, alam natin na ang Quran ang siyang pinakakahuli-hulihang ibinaba na kasulatan.
at ito rin ang natatanging kitab o kasulatan o revelasyon na pinapangalagaan o pinangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ang Quran ang siyang magiging ganap na wala ng pangangailangan o nandito na ang lahat ng mga gabay o anumang pangangailangan ng lahat ng sanlibutan. Alam ng Allah subhanahu wa ta'ala na dito magtatapos ang lahat ng mga kailangan ng sanlibutan. Kumbaga, ito ay nasikh, ito yung magbibigay daan at maglilinaw sa lahat ng mga pangangailangan ng mga sanlibutan hinggil sa kanilang batas, sa kanilang iba't ibang aspeto ng kanilang pamumuhay. Pinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang aya, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Patutuhanan, kami ang nagpahayag at nagbaba ng Quran at kami mismo ang mangangalaga rito. So ang pagpapahalaga rito o pinapangalagaan ito ng Allah subhanahu wa ta'ala at ito ang ating tatalakayin kung papaano. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tulad ng nasabi ng ating mga butihing Sheikh, ang Quran ay nagmula sa Lauh Mahfuz. Alam natin kung ano ang Lauh Mahfuz. Ito po yung mga nakasulat o nakatakda na magaganap. Kung inyong maalala, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kay qalam, yung pen, sumulat ka. Sabi ng pen, ano ang isusulat? Sabi niya, isulat mo lahat ng magaganap mula sa araw na ito hanggang sa pagkagunaw ng mundo. At ang nangyari ito 50,000 years before the creation of everything, nangyari ang bagay na ito. So, yun po ang Lauh Mahfuz, mga book of records, kung saan nakasulat ang lahat ng mga kaganapan mangyayari sa mga susunod na mga panahon. Sallallahu alaihi wasallam ay maging sugo at propeta na ang kauna-unahang ipinahayag sa kanya ni Jibril. Kung ating naalala, kung tayo nag-aaral lang Sirah Nabawiyya, ay yung aya na sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Magnaunahang revelasyon na ibinaba ni Jibril alayhisalam at dito siya naging nabi. So, naging propeta siya rito. And then, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, siya ay nasa edad na the age of 40 years old. At nagpatuloy ang pagbabasa kanya sa loob po ng 23 years. No? Na bumababa sa kanya ang Quran. Mula sa Baitul Izza, nadala-dala ni Jibril alayhisalam tungo kay Propeta sallam sa loob po ng 23 taon. Okay, 10 taon sa Makkah at 13 taon, 13 years naman samantala sa Madina. So ganun po mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, buwan ng Ramadan na kung saan dito ibinaba ang Quran. Sabi pa ng Allah, Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Tunay na ito ay aming ibinaba sa gabi ng mapagpala, sa gabing pinagpala. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Katotohanan namin itong ipinanaog o ibinaba sa gabi ng qadr o kapasyahan na kung sa dinadakila. Mga kapatid sa pananampalataya, kung may magtatanong, halimbawa, na ang katanungan ay magmumula sa mga Muslims o kaya kahit sa mga non-Muslims na magsasabi, ano ang wisdom kung bakit ito hindi ibinaba na isang bagsakan o isang beses? Kasi maaaring magtanong ang mga non-Muslims dahil alam nila na mga naunang kasulatan ay ibinaba sa mga sugo kung saan sa kanila ibinaba
na ito ay isang beses. Like for example, yung Torah, ibinaba kay Musa, yung Salmo ni David, yung tinatawag natin na ng awit ni David, sa Islam is si Daud alayhi salam, yung Zabur na ipinahayag sa kanya, at yung halimbawa yung Injil, yung Gospel, magandang balita para kay Isa alayhi salam, ni Jesus alayhi salam, peace be upon them all, lahat ng ito ay ibinabasa kanila ng isang beses. Samantala, naiiba po ang Quran. Tulad natin sinabi, ibinaba ito gradually, hindi isang bagsakan. So ano ang wisdom behind it? Ang mga scholars, meron silang mga na binabanggit sa mga kasulatan na wisdom hinggil rito. Una sa lahat, sabi ng ating mga ulama, tathbitu fu'ad ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ito ay bilang pagpapatibay, pagpapatatag sa puso ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ. Ang mga kufar ay nagsasabi, kung ito raw ay hindi naipahayag ng isang beses. Sumagot ang Quran, كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ. Ito man, sabi ng Allah SWT, ay bilang pagpapatibay, pagpapatatag sa iyong puso. So, tingnan natin. Ang Quran, halimbawa, bilang pagpapatunay nito, kung siguro, isang bagsakan, malamang, marami sa mga sahaba na mahirapan magsaulo nito. Ngunit, dahil sa ito ay gradually, araw-araw, na kung saan, hindi nila pinalalagpas na hindi sila magsaulo rito. Kasi, namumuhay sila sa loob ng 23 years na kung saan ipinapahayag sa kanila o ibinababa sa kanila through Jibril alayhisalam ang Quran. So, isa yun sa wisdom. Para hindi maging pabigat sa kanila ang pagsasaulo nito. Pangalawa, sinasabi ng ating mga ulama, istimraru tahaddi wal i'jaz. Pagpapatuloy bilang challenge sa lahat ng mga sangkatauhan. Kasi kung halimbawa, ito ay ibinaba na hindi gradually, malamang sa oras mismo, gumawa ng kapamaraanan ng mga non-Muslims ng kopya. O kaya mag-imbento sila ng Quran sa time na yon. Alam naman natin, yung mga Arabo that time ay magagaling din sa mga matatalinghagang salita sa Arabic, at ang Quran ay binaba sa wikang Arabic. So, challenge ito sa kanila. Kumbaga, hinahayaan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, challenge sa kanila, kung gusto nilang kopyahin, kung gusto nilang gayahin, nandyan ang Quran na ito ay naghihintay na bilang challenge sa lahat. Sabi ng ating mga scholars, إذ لو نزل القرآن مرة واحدة لكان التحدي والإعجاز كذلك ولكن القرآن نزل في أوقات مختلفة وكلما نزل شيء من القرآن عجزوا عن الإتيان بمثله فتجدد ثبوت الإعجاز. Dahil ang Quran ay bumababa siya ng gradually, so nagiging challenge sa kanila sa bawat verse or bawat aya na pinapahayag kay Propeta sallam na magbigay rin sila ng kahalintulad nito. Pero yun nga, tulad ng sinabi natin, hindi nila kakayanin. Pangatlong wisdom kung bakit ito ay gradually binaba, at tadarruj fi tashri' wa fi tarbiyatil ummah. So, alam natin na ang Quran ay nagtuturo ng batas, nagtuturo din ng edukasyon, napakaraming edukasyon ang nilalaman ng Quran, at nagbibigay tarbiya sa lahat ng kamusliman at that time, sa panahon ng mga sahaba radiyallahu anhum. So, para hindi pahirap sa kanila, maisabuhay ang mga nilalaman nito. So, let us say,
Halimbawa, sa mga batas na nilalaman ng Quran, hindi isang beses na isa sa buhay ng kamusliman na kung saan mahihirapan ka kung isang bagsakan. Ngunit halimbawa, kung ito ay gradually, step by step, para siyang walang kaibahan sa pag-aaral ng akademya, na kung saan nangangailangan ng estudyante dumaan sa mga iba't ibang level. Dumaan siya halimbawa sa elementary, high school, secondary, then pag natapos ay college. So ganun din sa pag-aaral sa Islam, mga kapatid. Kaya mapapansin ninyo, mga minamahal namin mga kababayan, ang mga balik Islam ay hindi nahihirapan sa pag-a-adjust sa mga panibago sa kanila. Kasi ang mga guro, tinuturuan sila ng hindi isang bagsakan, kundi pinafalo nila kung paano ang tarbiya na nilalaman ng Quran. Kung ano ang pinaka-basic, halimbawa yung mga fundamentals, yung pillars of Islam, mga haligi ng Islam, mga haligi ng pananampalataya. So, doon muna tayo nakafocus. Hanggang sa step by step, lumaki ng lumaki, palawak ng palawak ang kaalaman ng kapatid na yumayakap sa Islam. So, ganun po. Wala pong kaibahan sa pag-aaral sa akademya. So, ito'y kabilang sa mga wisdoms na binabanggit ng ating mga scholars kung kaya't ang Quran ay gradually ang pagbababa nito. Inshallah subhanahu wa ta'ala, baka may sasabihin ng ating mga guro, ipagpatuloy natin mamaya ang mga ilan sa mga mahalagang kaalaman na may kinalaman sa Quran. So, ibigyan natin ang ating microphone sa ating buting mga sheikh. MashaAllah, jazakallah khairan, Sheikh Ali. Binanggit mo ang ibinaba ang Quran o ang wisdom sa unti-unting pagbaba ng Quran. So alhamdulillah ay natagpuan natin sa banal na Quran tulad ng binanggit ni Sheikh Ali Yaqub. So ngayon, magbabanggit tayo ang ilan sa mga katangian ng Quran, no? Upang sa ganon ay malalaman natin na ang Quran ay hindi lamang ito ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala upang basahin lamang ng mga Muslim, diba? So kaya naman sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. So subhanallah, ang Quran ay ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pinakadakilang buwan na pinili rin ni Allah subhanahu wa ta'ala na walang iba kundi ang buwan ng Ramadan. At nagsimula rin ito na ibinaba kay Propeta Muhammad sallam ay sa buwan din ng Ramadan. So ibig sabihin, ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala ng biglaan ang buo ang Quran sa buwan ng Ramadan mula sa Lawhil Mahfuz papunta sa Baitul Izzah. Tulad ng binanggit ni Sheikh Ali Yaqub. At sinimulan din ito na ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala ang Quran na unti-unti kay Propeta Muhammad SAW sa buwan ng Ramadan. So, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Subhanallah. So, ang Quran, ito ay sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, gabay para sa sangkatauhan. Allahu Akbar. Tulad din ng Injil, nabagit natin kanina, Taurah, ito ay gabay rin para sa mga tao sa panahon na yon. So tayo ngayon, sa panahon na kung saan ipinadala ni Allah para sa atin, para sa sangkatauhan, maging Hudyo, Kristiyano, Budismo, ipinadala sa atin ang huling propeta at sugo ni Allah. At dito rin ipinadala sa kanya ang huling kapahayagan. Diba? Ang huling kapahayagan na walang iba kundi ang Quran na kung saan ito ay nagsisilbing gabay para sa sangkatauhan. Hindi sinabi rito, ito ay gabay para sa mga Muslim lamang o gabay para sa mga Arabo lamang. Bagkus,
Sinabi ng kataas-taasang Allah, hudal linnas, gabay para sa lahat ng mga tao. So ibig sabihin, ang Quran ay dito natin matatagpuan ang lahat ng mga kasagutan. Di ba mga ustad? Lahat ng mga kasagutan. Dito natin matatagpuan ang lahat ng lahat ng may kinalaman sa aspeto ng ating buhay, sa aspeto ng lahat ng buhay ng mga tao, ay dito natin matatagpuan. Kaya naman gabay, patnubay para sa sangkatauhan. So nangahulugan din, ang sino mang hindi sumusunod sa Quran o hindi niya ginawang gabay, diba, ang Quran, tunay na ay siya ay maliligaw. Yeah? Tunay na siya ay magkakaroon ng problema, kalungkutan sa buhay. So kapag may problema ka, basahin mo ang Quran. Sumangguni ka sa Quran. So kaya naman, ang bawat tao, lalong-lalo na ang mga sumusunod sa Quran, kung may mga bagay o kung may mga usapin na kung saan sila ay hindi magkakaisa, di ba? O may isang bagay na sila ay nagtatalo rito, ay dapat sumangguni sila sa Quran, di ba? Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Kung meron kayong hindi napagkasunduan, ay isanggunin niyo ito kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isanggunin niyo ito kung ano meron sa Quran, at anon din kung ano ang mga naituro ng ating mahal na sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ang Quran, tunay na ang Quran, mga minamahal kong kapatid, ay ginawa itong gabay para sa sangkatauhan. So, kaya naman, ang sino mang sumunod dito, pinanghawakan niya ang Quran, tunay na siya ay nasa tamang gabay at hindi siya maliligaw, at dito niya matatagpuan ang kasiyahan, di ba? Kaligtasan, kasiyahan, kasiyahan ng buhay sa mundong ito. At ang sino mang tumalikod dito, tunay na siya ay laging nasa kapighatian. Tunay na siya ay laging nasa kalungkutan, sapagkat sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma anzalna alaykal Qur'ana litashqa. Tunay na ay hindi namin ibinaba sa iyo, O Muhammad, ang Quran upang ikaw ay maging mahirap o upang ikaw ay maging malungkot. Bagkus, ibinaba ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang Quran upang nagsisilbing gabay at upang tayo laging nabubuhay na may nasa gabay mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At kapag ang isang tao ay laging sumusunod sa gabay ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, sapagkat si Allah alam niya kung ano ang ikakabuti sa atin, kaya naman siya ay laging nasisiyahan, siya ay laging nasa kasiyahan at kaligayahan sa mundong ito, at syempre lalong-lalo na pagdating sa kabilang buhay. So sadali, ano bang maipapayo natin, di ba? Maging sa kapatid natin mga Muslim o maging sa mga kapatid natin na hindi pa Muslim, ano ba dapat ba nilang paniwalaan at tanggapin ang Quran na ito ang totoong salita ng Diyos, totoong salita ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, upang sa ganon inshallah ay maligtas sila, di ba? At hindi silang mananatiling nasa kaligawan o nasa kadiliman. So anong maipapayo natin sa mga kapatid? So ang payo natin sa ating mga kababayan na hindi pa Muslim, alhamdulillah. Siyempre yung mga kapatid sa pananampalataya, lalo na yung mga balik Islam na kumbaga balikwas sa Islam. Minsan nadadala lang, di ba? Nakikita yun ng mga kababayan natin di Muslim eh. Para bang nagsipag-Muslim-Musliman lang, ayaw naman natin ganun, di ba? Pero tayo nakakaalam sa ating intention. Pero paalala lang to, hindi naman natin naaarok ang puso at damdamin ng bawat isa sa atin. Pero nang dahil sa nakikita ng iba, para magkagayon.
So magpalalim po tayo para mapag-aralan natin kung ano itong Quran na ating basihan. Okay? Yun naman ating mga kababayan na naninimbang, na mga nagbabasa, syempre tutuhanan po ninyo ang pagsasaliksik. Ikumpara po ninyo kung ano ang mayroon sa mensahe ng Islam nang dahil dito'y nakabase kami sa Quran. Ito yung simpleng makita nyong katotohanan na nagkakaisa ang mga Muslim, na mayroon silang konseptong walang pagtatalunan. Pag sinabing Allah ang Diyos, hindi po nagtatalo ang mga Muslim dito. Pag sinabi rito na si Propeta Muhammad ang huling sugo at si Jesus ay sugo rin, hindi po nagtatalo ang mga kamusliman. Samantalang sa inyo pong pananampalataya na base sa inyong Biblia, ay nagkakaiba-iba po kayo ng inyong paniniwala. Dahil nga, kung ating titignan ay yung Biblia, wala pong isang propeta na nakatanggap dyan. Pero malinaw sa inyong pakikinig dito kung napasimulan ninyo na ang Quran ipinagkaloob kay Propeta Muhammad sa kanyang kapayapaan bilang basihan sa ating henerasyong ito. Sapagkat siya nga ang huling sugo, saklaw niya tayo. At yung Ebanghelyo ni Jesus sa kanyang kapanahonan, ganun din kay Moses sa kanyang panahon, kay David o kay Propeta Abraham, ayon sa nabanggit ng ating mga ustad, na mula rin sa verses ng Quran kung saan pinatutuhanan ngayon, ito ang Quran ay gabay para sa sangkatauhan. So hindi lamang para sa Muslim. Makikita po natin yung liwanag dito kung saan i-consider nyo ang mga punto. Marami po tayong mga kababayan na Kristiyano na yumayakap sa Islam, hindi lamang mga ordinaryong tao, pati mga pastor, mga pari, apologists, mga ministro, niyayakap po nila ang Islam. Pati mga celebrities, hindi lamang din Pilipino, kundi ibang lahi sa kanilang ibang relihiyon katulad ng Buddhist at mga Hindus. So, makikita po natin na ang Quran mismo ay ang siyang gabay para po sa atin. Kaya, in-encourage ang bawat isa na pag-ibayuhin po ninyo ang pag-aaral dito. At inshallah, ang gabay ay na kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hingin po natin sa Kanya na magabayan tayo sa tuwid na landas gamit ang Quran. Sapagkat ang ating goal para sa kabilang buhay ay ang ating kaligtasan. Kaya inshallah, siguro makakasapat na ang mga payo na ito at inshallah ay pupunuhin, dadagdagan ng ating mga ustad sapagkat malapit naman po tayo sa oras ng pagdarasal. Assalamualaikum. So, inshallah, magkakaroon po tayo ng part 2 next Thursday, inshallah, sapagkat kung ipapaliwanag natin, diba, kung ano ang hinggil sa Quran, diba, ang mga katangian ng Quran ay sadyang napakalawak at hindi kasya ang 1 oras o 2 oras. So kaya naman ang payo natin para sa lahat, di ba? Ang payo natin para sa lahat ay basahin nila ang Quran. Magbasa tayo ng Quran. Magbasa tayo ng Quran. Alamin natin ang mga batas na sa Quran, ang mga naunang kwento sapagkat ang Quran ay nagbabanggit, di ba? Ay nagbabanggit ng mga lahat ng mga kaalaman na pangkasalukuyan, na mga nangyayari pangkasalukuyan, ang mga nakaraan at mga kung ano ang mga mangyayari na sa hinaharap. So subhanallah, ito ay isa sa mga mu'jiza, isa sa mga himala ng Quran, ang pagbabasa, ang salita na ginamit ni Allah subhanahu wa ta'ala ay mu'jiza. So kaya naman ang isang tao kapag pinapakinggan lamang niya o naririnig lamang niya ang Quran, tunay na ay makakaramdam siya ng tawag dito, yung khushu, makakaramdam siya ng yung khushu sa dali, kataimtiman sa kanyang puso sapagkat
Hindi ito salita ng nilalang, di ba? Kapanatagan sa kanyang puso, subhanallah. Bagkus ito ay salita ng Panginoong Diyos na talagang maapektuhan ang iyong damdamin kapag naririnig mo ang Quran na binabasa, kahit hindi mo maintindihan, di ba? Sapagkat naniniwala tayo na ito ay mu'jiza ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kaya naman may kwento natin ito, isang si Tufail bin Aus ad-Dawsi. Si Tufail nang pumunta siya sa Makkah, siya ay kilala siyang magaling sa poem. Di ba? Magaling siya sa poem eh. Kilala siya na talagang magaling siya sa poem. Ano bang poem sa Tagalog? Magaling magkata. Magaling magkata si Tufail. Subhanallah. So nang pumunta siya sa Makkah, siya ay pinayuhan ng mga tao taga Makkah. Lalong-lalo na yung mga tribo ng mga Quraysh, yung mga leader nila, na huwag kang pumunta kay Muhammad. Huwag mong pakinggan kung ano ang mga kung anong binibigay na pahayag ni Muhammad. Nang pagpunta pa lang niya sa Makkah, nang siya pumunta sa Makkah at siya ay pinagsabihan, pinapaalalahan ng mga Arabo na huwag kang pumunta kay Muhammad. So kaya naman isang pagkakataon na nakita niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagsasala sa Kaaba at siya ay nagbibigay ng payo. So sinubukan ni Tufail na pakinggan kasi tinakpan niya ng cotton ang kanyang tainga. Tinakpan niya, tapos sinubukan niya na pakinggan. So siyempre alam niya kasi magaling siya eh. Magaling siya sa pagsasagawa ng poem. Alam niya kung ano yung mabuti at kung ano yung masama, mali. Subhanallah. So pinakinggan niya. So napagtanto niya na hindi ito salita lang ng tao. Hindi ordinaryo. Hindi ordinaryo. So kaya naman dahil dito ay pumunta siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinuntahan niya mismo ang Propeta Muhammad. Pagkatapos nagsala ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinuntahan niya mismo sa bahay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. So nang siya pumunta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so sabi niya kay Propeta Muhammad pang pagtawag niya sa kanya. Tunay na sabi niya, nang pumunta ako dito, sabi niya, nang dumating ako, sabi niya dito, ay pinayuhan ako ng mga tao na huwag daw ako makinig sa iyo. Subhanallah. So sabi na nang narinig ko, sabi niya, ang ilan sa mga binanggit mo, ay sabi niya hindi ito ordinaryo. So sabi niya, pwede ba sabi niya ibigkas mo sa akin ang ilan sa mga Quran. So subhanallah, ang Propeta Muhammad sallam ay nagbigkas siya mula sa mga talata mula sa Quran. So dahil doon, si Tufail bin Aus ad-Dawsi, siya ay nag-Muslim. Dahil sa naniniwala siya na ang Quran, ito ay salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. At inshallah sa susunod na linggo, magpapaliwanag tayo hinggil sa kahalagahan, ang kahigtan ng Quran, kahigtan ng pagbabasa ng Quran, at ang mga katangian ng Quran, Mga pangalan ng Quran. at ang pangalan ng Quran, subhanallah, napakalawak ang kaalaman hinggil dito. Sa lahat pa paano na-preserve. At higit sa lahat, paano natin isa sa buhay ang lahat ng mga batas na nasa Quran. So hanggang dito na lamang po mga brothers. Maraming salamat sa pagsubaybay. At nasa Allah subhanahu wa ta'ala al-ikhlas wal qabul fil qawli wal amal. Subhanakallahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.